ang nagmula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa unang pagbasa, hinulaan na ni Propeta Isaias na ang Mesiyas ay kalulugdan ng Panginoon. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Sa Ebanghelyo, pagkaahon ni Jesus, bumaba sa kanyang espiritu at isang tinig ang nagmula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ibig sabihin, sinasabi ni San Marcos sa kanyang Ebanghelyo, si Jesus ang Mesiyas na kinalulugdan ng Ama. Tapos tayo rin, magiging mga ibang Kristo, alter Christus. Masasabi kaya ng Ama sa atin, sa bawat isa sa atin, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Nakakatakot. Dahil makasalanan tayo eh. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pedro, nalulugod ang Diyos sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. Kaya maganda siguro na sa kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus, balik tanaw tayo sa ating sariling binyag. Karamihan kasi sa atin, baby pa lang, binibinyagan na eh. Kaya kailangan malaman natin uli. Pabalik-balikan natin. Bininyagan tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Utos ni Jesus yan. Mateo 28. Humayo kayo hanggang sa dulo ng daigdig. Binyagan ninyo ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pagkatapos po niyan, pagkatapos kang buhusan ng pare, dapat yan nilulubog ang bata eh. Pero minsan kasi 200 ang binibinyagan, magtatagal tayo. Kaya binubuhusan na lang ng 3 beses. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos niyan ay ang anointing, ang pagpapahid ng langis. Babasahin ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng pare. Kasi mas kininong ka na, pag magulang ka, iniisip mo yung kakainin pagkatapos ng misa, pagkatapos ng binyag. Kung ninang ka naman, abalang-abala ka kung maganda ba yung pagpaparlor mo nung gabi, pagsiselfie doon sa ano. Hindi na natin natututukan yung ibig sabihin talaga ng pagbibinyag. Anointing. God, the Father of our Lord Jesus Christ, has freed you from sin, given you a new birth by water and the Holy Spirit, and welcomed you into His holy people. Ang tindi. Una, tinatanggal lahat ng kasalanan mo. Kasi namatay ni Jesus at nabuhay na maguli. He redeemed us. Meron nga mga pilosopo, hindi lang kasalanang mana ang tinatanggal. Lahat ng kasalanan mo. Yung mga baby naman kasi, walang kasalanan pa yan. Kasalanang mana lang, yung original sin, tinatanggal yan. Pero may ibang mga pilosopo, gaya ng tatay ni Saint Augustine, sabi niya, magtampisaw muna siya sa ano, yung matandaan na siya, kung pag malapit na siyang mamatay, saka lang siya magpabinyag, kasi tanggal lahat yan eh. Ay sabi ni Saint Augustine, hindi rin naman credited sa iyo yung magagandang gawa mo dahil hindi ka pakasali ng simbahan. He welcomed you into His holy people. May karapatan ka ngayong pumunta dito to offer the holy sacrifice of the Mass. May karapatan kayo tumanggap ng Eucharist kung malinis ang inyong puso. Walang kasalanang mortal. Dahil bininyagan kayo eh. Yun ang entrance mo.
Manonood ka ng concert ng Blackpink, kailangan may ticket ka dyan. Minsan 7,000 yan. Manood ka ng basketball, noon pa yon, nang walang ano yon, wala pang COVID-19. Meron ka ring ticket na binili. Ang ticket natin, yung binyag. So 3, tanggal lahat ng kasalanan mo. Pangalawa, binibigyan ka ng bagong buhay. Ang buhay na ng Diyos, ang buhay mo dapat sa pamamagitan ni Kristo, gaya ng sinabi ni San Pablo, I live now, not I, but Christ lives in me. Ang tindi din yan. Hindi natin nagagawa kasi ang tinanggal lang yung parusa sa kasalanang mana, yung effect ng kasalanan ni Adan at saka ni Eva, yung karupukan ng ating puso, yung kadiliman ng ating pag-iisip na hindi natin nakikita ang ibubunga ng ating ginagawa, andyan pa rin yan. Makasalanan pa rin tayo. Pero ang kaparusahan sa original sin, tanggal na yan. Kaya bago na ang buhay natin sa pamamagitan ng binyag. Kaya 3 nga, tanggal ng kasalanan, bagong buhay, at kasapi sa simbahan. Kaya sinasabi ng pare na tanggapin mo, Panginoon, itong aming alay. Amin. Kasama kayo. Hindi pare ang nag-o-offer niyan. Kasi bawal sa pare ang magmisa na wala ibang tao eh. Para sa sambayanan yung Eucharistia. Kailangan lang may preside, kaya minsan tinatawag nga presider ang pare. Kayo, you are a holy people, you offer the sacrifice. Kasi nabinyagan kayo. Ngayon, ang kondisyon, ang kinakailangan para maligtas tayo ay ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay na muli. Nagawa na yan. Ang consequence naman yan, ang dapat ibubunga ay ay 3 rin. Sasabihin ng pare, nilalagyan ka ng banal na langis. As Christ was anointed priest, king, and prophet, so may you live always as a member of His body, sharing everlasting life. Mahalaga din yan. So you are already priests. You share in the priesthood of Christ, and you can offer the sacrifice because of your baptism. Ang king, you share in the life of Christ. I live now, not I, but Christ lives in me. So you are king, sharing in the divine word, made flesh, king of heaven and earth. And then, as prophet, you proclaim the kingdom of God. Pagpapahayag. Pag-aalay as bilang pangapare. Pangangasiwa bilang hari, taga-steward ng hari ng San Sinukob na may-ari nitong buong mundo at ang buong universe. At ang pangatlo, pagpapahayag. Go, proclaim. Yun ang ating misyon. Nakalagay noong bininyagan tayo, nakaramihan sa atin, nakalimutan na. Priest, king, prophet. Tatanong ka, masasabi kaya ng Ama, ng Diyos Ama sa akin, ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan. Paano mamatiyak yan? Be a priest, be a king, be a prophet, sharing the priestly, kingly, and prophetic functions of the divine word made flesh. So yun po ang ating panalangin ngayon. Yung kahulugan ng pagbibinyag sa atin na ang tagal na. Minsan
Mahalaga lang sa atin kung kailangan mo na yung baptismal certificate, punta ka sa parish office. Nako, wala. Kailangan mo pa ng affidavit kasi hindi ka makapunta sa Dubai kung wala yun. Yun lang mahalaga sa'yo. Hindi yun. Ang mahalaga, na binyagan ka. Natanggal ang kasalanang mana. Nabigyan ka ng panibagong buhay. Divine life na. Pangatlo, kasali ka na sa simbahan. Ano naman ang tungkulin mo pagkatapos ng mga inialay sa iyo ng banal na santatlo, ng Triune God? Be faithful in your priestly, kingly, and prophetic function following Christ. So ang ating spirituality is the imitation of Christ, who is the infinite King, priest, and prophet. Nag-alay na siya ng kanyang buhay. Walang hanggan ang halaga nun. Walang infinite dahil banal na diwa siya kasama ng Ama, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. So if we partake, if we participate in His priestly function, wala ring infinite din itong ating ginagawa. Kahit andyan kayo sa bahay ninyo, maintindihan ng Diyos yan. Baka mas malulugod pa sa iyong Panginoon na hindi ka na nagpunta sa Quiapo. Kahit masama ang loob mo, gusto mo sana, traslasyon. Malulugod sa iyo ang Diyos na naiwan ka lang dyan. Kaysa sasama ka doon, wala nang social distancing, may nag-post na, baka maging super spreader daw. Ayaw ng Diyos na mahawahan mo pa yung iba o mahawahan ka dahil kailangan ka ng pamilya mo. Kaya titiisin mo yung nasa bahay ka lang. Kaunti lang tayong nagmimisa dito. Noon, nakatayo pa yung iba sa dami ng nagsisimba rito. Yung pasakit na yon, na tumanda ka na lang, na kailangan mong sumama mulang Luneta hanggang sa Quiapo. Naikintal na sa isipan mo yan, nakatatak na sa puso mo yan, panata mo sa Nazareno. Hindi mo magagawa ngayon. Yung pasakit na yan, isama mo doon sa pasakit ni Kristo sa krus at magiging mapanligtas din yan. It will have a redemptive value. Yung lahat ng pasakit natin ngayon sa COVID, magiging mapanligtas. Kasi sabi ni San Pablo, I fill up in my body what is lacking in the sufferings of Christ. Sinabi ko infinite, pero sabi ng mga theologians, may kaunting nilagay si Jesus para katiting man lang yung ating pasakit, mapasama doon sa kanyang walang hanggang pasakit. At sa ganung pamamaraan, magiging mapanligtas lahat itong ating binabata dahil sa COVID-19. Kaya manalangin tayo sa misang ito. As we accept Christ in the Eucharist, kahit spiritual communion na lang yung marami sa inyo, let us pray together that we will be faithful in the imitation of Christ, in the following of Christ, in us, priests, king, and prophets, sapagkat tayo ay bininyagan